Hello, hello. Good evening guys. Kumusta po kayo? Ako naman tanungin ninyo, okay lang naman. At pasensya na po kayo sa sobrang ingay dito sa amin dahil nga yung mga aso dito araw-araw kasi magulo. Parang lagi lang sila kumakahol na ewan. Hindi ko maintindihan. Kasi itong aso ko naman, hindi naman siya kumakahol, no? Yung sa labas lang guys. Siguro merong maraming aso doon na nagpapasyal. By the way guys, gumawa ako ng video na ito dahil nga magtanong ako sa inyo kung naranasan ba ninyo na sa bahay ninyo is laging merong magpunta na malalaking daga. May mga tinatawag ko yan silang best friend kasi hindi sila pwede i-mention sa pangalan nila, no? So, malalaki talaga siya guys, kahit yung pusa ko na si Kibs, ayaw niya, hindi talaga niya yan ginagalaw. So, mayroon dito na laging pumupunta, parang yata yan sila, 2 o 3. Kasi yung kusina ko guys, hindi ko yan nalagyan ng ng kisame. Lang yan talaga siya yung Vitafoam. Pagkatapos ng kanyang roof, nilagyan ko lang siya ng yung kanyang Vitafoam na para hindi siya mainit. Kasi paglalagyan ko pa yan siya ng masyado na kasing mababa. Kasi alam naman niyo itong bahay dito sa amin, maliliit lang yung sukat. Kung kailangan ko talaga siyang guys, yung i-jack up ko, malaki naman ang gastos, no? Kasi nga marami ka nang mapansin dyan na dapat mong ayusin. So ngayon, ang ginawa ko kanina, hindi ko na talaga matiis dahil nga lagi akong nagugulat guys. Lagi talaga akong nagugulat every time na malabas ako sa kusina. Diyan bigla lang tatakbo ba? Bigla akong magulat. Saka lagi itong nakasara yung pintuan ko banda dito sa sa kaliwa ko. Kasi nga andyan nga baka pagkapasok dito sa loob ng sala ba. Kaya wala na talaga akong choice guys na may ginawa talaga akong ginagamot ko na talaga. Tawagin ko na ginagamot, no. Alam naman niyo yung ginagamit sa mga ganyan gamot sa mga ganyang malalaking gada, di ba? Hindi ko na talaga matiis guys kasi kaya yan, may ako nilagay ko kaninang pagkatapos ko na maligpit lahat ng mga gamit dito nandito na sa loob, baka mamaya matapakan ba yung mga matapakan. Ang galing-galing niyang gamot na yan guys dahil nga mabubulag yan sila at saka yung bituka nila is lang siya, yung tawag dito, magbi-bleeding tapos lalabas yan, hindi siya babaho. Halimbawa pag matigi na, hindi siya mabubulok sa lalabas talaga yan. Kasi noon pa yan na nakagawa din ako ng ganyan noon sa bahay namin noon sa downtown, na mayroon din ganyan na may season talaga yan sila na talagang papasok sa mga bahay ba. Ito naman sa hindi na talaga ako natuwa guys, kaya nga sorry talaga na talaga ginawan ko na talaga ng mga sistema. Kasi hindi ko na talaga carry. Wala naman talagang malinis man yung labas. Pero talagang magpasok talaga sila dito sa bahay dahil nga dyan sa wala pa akong kisame. Pero pagka mabadit na yung dyan sa kabila, kasi dirty kitchen lang yan dyan guys eh. Yung dyan sa lutuan ko, yung doon sa kusina, sa may lababo, lang talaga yan sa dirty kitchen. So ang ginagawa ko is ngayon, nilagyan ko na talaga ng gamot. Diba? I-update ko lang kayo guys kung effective ba siya. Kung makita ba natin siya na nandyan na medyo nakingalo na. Kasi nga, maglabas man talaga yan sila. Alam ko naman na maglabas yan kasi mabubulag yan eh. Kasi hindi na talaga nakakatuwa guys. Kasi nga, alam nyo, akong matanda, baka mamaya matumba ako ba. Dahil nga sa mabigla kasi ako paglabas ko ng pintuan dyan, lalo na pag umaga. Bigla lang na lulukso lang yung mga yung gada diyan, tapos yung nakakatakot talaga, nagugulat talaga ako guys. So wala talaga akong choice. So sa makaintindi nito, ginagamot ko lang para sila dito, yung mawala dito sa bahay na to. Yun lang guys, at i-update ko lang kayo kung anong mga kaganapan dito sa ginagawa ko. Kasi nga, alam ko na hindi lang ako nag-iisa, no? Marami din dito na ganyan ang problema. Ang paggawa kasi niyan guys, ituturo ko sa inyo,
Hindi ba, ano yan siya, yung parang powder, blue yung kulay niya. Pangalan niya Racumin, di ba? Racumin. Pagkatapos guys, pag maglagay ka niya ng gamot na yan, ilagay mo siya sa isang kainan na hindi mo na gagamitin. Tapos, lagyan mo siya ng kanin, tapos lagyan mo siya ng mantika. Yung mantika ng, yung mantika ng isda na pinagprituhan mo, pagkatapos ilagay mo lang doon, tapos i-mix well mo lang siya, tapos huwag mo talagang hawakan, mag-ano ka talaga ng stick, tapos ilagay mo lang doon bigla. Ganun lang ang gawin para makatulong yan talaga guys. Kasi nagturo din dyan sa akin, kaibigan ko din noon, na kasi nagka-problema nga ako sa mga ganyan. So yun lang guys, yun lang ko, mag-update lang ako mamaya kung ano ang mga sistema pakita ko sa inyo kung epektiba. Bye bye, see ya. So update ko lang kayo sa ginagawa kong paggamot pala sa gana dito guys. Pasensya na talaga kayo kasi nga lagi akong naglalakad-lakad dito sa labas o dito naman sa tagiliran ng bahay. Hinahanap ko kung meron bang naghihingalo na epekto ba yung gamot, pero ako nakita kahit isa wala pa. So baka hindi sila dito, baka tumatakbo sila sa ibang lugar. Pero ang alam ko niyan, kapag ginamot mo sila, hindi talaga yan magtatago sa lungga. Lalabas talaga yan kasi mabubulag man, maghanap ng maliwanag. So wala talaga akong nakita guys. Pero meron pa din ako nakita diyan pa isa-isa na gumagapang. Pero kahit na bigyan ko pa din kasi nga, alam nyo na, takot talaga ako diyan guys kasi malalaki nga Meron talagang mga panahon na ganyan guys. Kasi nga siguro ginugutom lang talaga sila Gutom lang talaga yung mga ganyan guys So yun lang update ko tungkol sa paggagamot ko dito sa mga peste. Yun lang guys. Hello, good afternoon guys. Ayan. Musta po kayo? Sa araw na ito ay gusto ko pong isi-share yung mga kaganapan sa aking buhay ngayong araw na to. Ngayon is October 9, 2025. At alam nyo ba guys na maaga pa naka-encounter na ako ng problema. Kasi nga sa yung mga cellphone ko, kaagad ko yung i-charge. Ngayon, ang nangyayari, nagtaka ako bakit ayaw mag-charge. Ngayon, hindi ko alam na ito palang breaker namin, may problema na. Kasi, hindi ko man yan iniisip kasi may ilaw man. Man yung ilaw, may ilaw man dito sa bahay. Dito sa mga, yung light niya guys ba. Ang tanong, bakit walang tawag dito, walang walang kuryente. So, ang nangyayari ngayon guys, yan yung paa ko. Pusa na may. So ang nangyayari ngayon, naghanap na naman ako ng elektrisyan. Ngayon, habang wala pa yung elektrisyan, meron naman dito na kaibigan ko rin na sabi niya, i-try natin, Mimay, tingnan natin kung ano bang nangyari diyan, i-check natin yung breaker ninyo. So ngayon, pag check namin sa breaker, siyempre pinataas na yung kasi makababa man yan guys bumaba man yun kapag naka-off siya. Pag trip gani yung yung kuryente, magbaba. Ngayon pag on niya guys, biglang may pumutok itong yung extension wire. So, habang na guys, alam na namin yung problema. Yung problema pala yung sa gitna talaga na breaker niya. Kasi tatlo yan yung main, yung sa gitna, yung sa mga appliances, yung sa pinakadulo naman, ikatatlong level, yun siya, yung sa para sa ilaw. So ngayon, nag-isip-isip ako guys na baka naghigante yung mga ginamot ko dito na mga, alam nyo na yung daga ba, kasi nga ginamot ko sila.
hanggang sa ngayon nandiyan pa rin, mayroon pa rin naggapang-gapang diyan sa kusina. So naisip ko guys, habang nakaupo ako dito ngayon lang natapos kasi na tini-check ng technician, na bigla-bigla talagang darating yung problema guys, no? Kahit hindi ka mag-isip guys, talagang bigla lang siyang darating. Ako naman, sa bagay, marunong naman ako mag-control sarili ko, no, na hindi na ako mapanik. Inaano ko na talaga na hindi ako nag-panic mode. Nagtambay lang ako sa labas, nakipag-usap sa kapitbahay habang hinihintay ko yung technician. Ganun lang ang ginagawa ko. So ganun talaga ang buhay guys, no, na ano ko lang. Ngayon okay na siya, pero may pina-estimate nga ako doon sa kusina na palagyan ko na siya ng screen. Hindi yung plywood, ayaw ko ng plywood na kisame guys, kasi nga baka kagatin na naman yan ng mga gada dyan. At baka mabutas na naman. So ang gawin ko na lang, screen na lang, yung parang ano siya, malalaking screen na parang chicken screen na steel. Yun na lang ang yun lang ilagay ko dyan. Nagsabihan ko na yung anak ko na ganyan ang budget ngayon. So medyo kalat pa dito yung bahay guys, kasi nga kaalis lang sa technician dito, kanina pa siya. So ako naman medyo nag-relax ako, nagupo lang ako dito at nag-iisip na kahit gaano pala na wala kang iniisip na problema, biglang may darating na problema na ganyan guys, no. Mabuti na lang at may konti akong budget na dito na nabigay ko naman, kasi nagastos ko tuloy dito. Nag-change ng is dala sa labor niya is 1,200 lang siya. So mahirap naman, hindi mo bayaran yung technician guys, no. So ganun lang. Yung gastos niya sa is 600 plus, 667 yung materialis niya. Tapos ang labor, binigyan ko sa ng 600. Ngayon medyo okay na ako. Tapos nag-isip muna kung ano bang dapat ngayon gawin. Nag-observe lang ako dito sa kuryente kung anong mangyari dito. At nag-PM na rin ako sa anak ko na ganyan nga, may budget na ako dito, na maghingi na ako ng budget dito para dito sa kusina ko. So yun lang po guys ang aking masishare sa inyo ngayon. Maraming salamat talaga sa walang sawa ninyong pagsisilip dito kay Kamimay 23 Family Mix Vlog. At yes, lagi tayong magdadasal guys, araw-araw dasal talaga tayo, dahil nga ang buhay ay walang kasiguruhan. Kaya dasal lang tayo at ingat lahat. Thank you so much. Bye bye.